Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, panawagan kay VP Sara, sagutin ang alegasyong inihain sa impeachment case. Senador Marcos tinawag na sinungaling si Madriaga. Pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis, binatikos ng Makabayan Blanc. Karagdagang pag-aangkat sa baboy at mais, planong pahintulutan ng DA. Programa online para sa vulnerable sector ilununsad ng DSWD. Roblox, tuloy operasyon sa bansa. PNP nagbabala laban sa banta ng grooming sa mga bata. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nanawagan ang House Committee on Justice sa pangunguna ni Representative Jervil Luistro kay Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya habang nagpapatuloy ang pagdinig ng impeachment case. Narito ang detalye hatid ni Jade Buhoy. Sa patuloy na pagdinig ng Kongreso ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ay nananawagan din ng Kongreso ng pahayag mula sa kanyang panig. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, layunin ng pagdinig na linawin ang mga issue kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at iba pang paratang laban sa Vice Presidente. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Aniya, matagal nang umiiral ang mga alegasyon, ngunit hindi pa umano ito nasasagot ng direkta ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, hindi sapat ang pagtalakay sa mga teknikalidad kung hindi natutugunan ang mismong mga issue. Binigyan din ng komite na ang proseso ay hindi pa paglilitis, kundi pagtukoy kung may probable cause upang umusad ang kaso sa Senado. Ayon pa sa kongresista, mahalagang harapin ang usapin ngayon upang makapag-focus ang pamahalaan sa iba pang mahalagang issue. Iginiit din niya na ang pagdinig ay hindi tungkol sa personalidad, kundi sa pananagutan sa publiko. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Hindi dahilan para umiwas. Hindi dahilan para hindi sumagot. Mas makabubuti pa nga na harapin na ito ngayon. Sa kamakailang naganap na pagsusuri, hinimok niya ang Vice Presidente na magpaliwanag sa mismong pagdinig sa halip na sa labas ng proseso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, Senator Amy Marcos, direktang sinabing sinungaling si Ramil Madriaga. Ito ang naging pahayag ni Marcos matapos ang mga isiniwalat ni Madriaga kahapon sa Kongreso sa ginawang pagdinig ng House Committee on Justice. Sinabi ni Marcos na siya ay may moral na pananagutan para itama ang kasinungalingan ni Madriaga at hindi hahayaan na magamit ang oras o dignidad ng anumang sangay ng gobyerno. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. At hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Iba rin ang inilahad na kwento ng senadora sa mga naging pag-uusap noong panahon ng filing ng candidacy na taliwas sa sinabi ni Madriaga. Anya, walang term sharing deal. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo.
Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasi nungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Tapos November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong November 12. At sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Sa ibang balita, plano ng Department of Agriculture o DA na pahintulutan ang karagdagang pag-import ng baboy at mais sa bansa upang mapanatili ang kasalukuyang retail price sa gitna ng krisis sa enerhiya. Ayon kay Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., suhestyon ng DA na palawakin ang Minimum Access Volume o MAV upang hindi lubhang maapektuhan ang mga magsasaka. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng taripa sa mga imported na pagkain, pagpapabilis ng proseso sa mga permit ng pag-aangkat at pagbili ng gobyerno sa sobrang ani ng mga magsasaka. Samantala, kinonsulta rin ng DA ang poultry farmers at kanilang tinanggihan ang MAV dahil sa labis na produksyon at mababang farm gate price para sa manok. Dagdag pa rito, ayon sa DA, nananatili pa ring stable ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng krisis. Para sa ating ulat panahon, tuluyan ng humina ang minamataang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at hindi na ito inaasahang pumasok pa sa loob ng PAR o makaapekto sa panahon sa bansa. Habang patuloy pa ring nararamdaman ang mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa. Inaasahan namang papalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamainit na heat index na mararamdaman sa Cotabato City. Samantala, may posibilidad ding makaranas ng panandiliang pagbuhos ng ulan sa Bicol Region, Palawan, Visayas at Mindanao. Susunod sa News Force. Pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis, binatikos ng Makabayan Block.
Epekto ng tumitinding presyo ng langis, layong ibsan ng Kongreso, pagkilos, panawagan ng mamamayan. Roblox, tuloy operasyon sa bansa, PNP nagbabala laban sa banta ng grooming sa mga bata. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.